Okay, good morning po sa ating lahat. As of the recording of this video today, May 8, 2026, wala akong sasabihin na o nag-escalate na, uy, bantayan natin ito. Dahil sa ngayon po, sa totoo lang po, wala po akong makitang anything na pwede natin i-connect na nangyayari. No? Tahimik na naman po ngayon. Pero ang sabi ko nga doon sa kausap ko hapon, pero wag kang maghihinayang doon sa mga iginugol mong oras doon kasi nagbabantay nga po tayo. No? At dito po pinapakita po sa atin na mangyayari po ang mga yan sa timing ni Lord. Hindi po sa timing natin. Okay? Kaya tignan mo ngayon, parang sabi ko dati bantayan yung one world religion, ngayon tumahimik. Tumahimik po, wala po tayong anything ngayon na parang masasabi natin na hey, parang nagbalik lahat sa normal. Ano po, napansin niyo po ba? At talaga pong ganyan, talaga pong ganyan. Alam niyo, there was some certain times na talagang akala ng mga tao magse-second coming na, pero hindi po nangyari. Ito po yung time na kulang pa ang kaalaman ng tao sa revelation tungkol sa mga mangyayari sa end times kasi hindi pa ganun kalawak, no? Pero ang ibig sabihin po nito ay tayo po mga nandito po ngayon sa end times, mas marami tayong nakikitang mga signs ng second coming compared nung araw. Kasi nakikita po natin ngayon, no? At saka sinasabi nila ngayon, yun daw si Donald Trump, kasama raw niya yung sa Prince ng London, ng Britain. Sabi ko naman wala pong kinalaman sa Bible yan. Kasi tahimik po ang Biblia tungkol sa mga bansang yan. Talagang Middle East lang po ang babantayan po natin. Ano po? So sa ngayon po, ano po ba ang titignan po natin dito? Ang rapture ay mangyayari sa oras na hindi natin inaasahan. And I believe, not even a hint, magkakaroon tayo. Ibabalik lahat ng Diyos sa normal, okay? Jesus will restore everything to normal na kung saan tayo, maging mga Kristiyano, ay siguro busy tayo sa evangelism, no? Sa pag-share ng good news. And then, yes, tapos biglang mangyayari ang unknown. Yun nga po yung the rapture of the church. Sandali nga lang po pala, malungkot na balita po, pumanaw na po si Miss Joanie Lamb, no? Na sa edad na 65 at siya po ay isa sa pinaka masipag na evangelical sabi natin preachers, no, ng salita ng Panginoong Hesus. Siya po yung president ng Daystar Network, no. Napakaganda po ng network na yan. Alam niyo nung hindi pa uso ang social media, ang pinapanood ko lagi yung TBN at saka itong Daystar Network wherein si Joanie Lamb ang president dito. At saka yung asawa niya si Marcus Lamb, no? Kung hindi ako nagkakamali. So ngayon pumanaw na po si Ginang Lamb, no, sa edad na 65. At alam naman natin pag ang saints ay pumapanaw, no, siya po ay dumidiretso sa Panginoong Hesukristo. Now, kay Jesus na po siya. Alam niyo, napanood ko lang po siya kailan lang dito sa kasi nakapollow ako sa Daystar, saka sa kanyang personal page, no. Excited po si Joanie Lamb sa rapture. I think nung pinag-uusapan nga yung nangyayari sa Iran, no, siya rin po nakikipag-usap doon Kaya tapos ngayon tingnan nyo, ang nangyari, umuwi na po siya. Yan po ang sinasabi ko na yes, magkakaroon po tayo ng mga hints, mga ganyan, pero ultimately nasa kamay pa rin ni Lord Jesus kung ano ang mangyayari po, no? Pero ito lang pong sasabihin ko, pag nangyari na po ang rapture, wala na pong sabi-sabi, lalabas na ang Antikristo. Yung 4 horsemen, lilitaw na po lahat ng yan. Sunod-sunod na po. No? Kaya alam niyo, pasalamat tayo, ganito pa rin po ang nangyayari kasi binibigyan ng Panginoon ng chance ang mga tao na makapag-enjoy pa sa buhay. Mga Kristiyano, makapag-enjoy pa rin sa buhay. Iba-iba naman ang paraan natin how to enjoy life. Importante we enjoy life. Okay? At higit po sa lahat, alam natin na nasa kamay ng Panginoong Hesus ang lahat. Ibig ba sabihin na hindi tayo magbabantay? Magbantay tayo biblically. Pero hindi tayo magbabantay na lagi tayo nakatutok na maya-maya puro news, mga ganyan. Mabibigo ka lang kasi sa ngayon wala akong nakikitang anything escalating para sabihin mo na, hey, eto na, malapit na ang second coming. Bakit po ba second coming ang madalas kong sinasabi? Parang may nag-comment dito, madalas ka raw sabihin second coming, hindi raw rapture. Alam niyo po, ang rapture po wala pong senyales, wala po siyang signs. No? Kaya pag sinabi ko pong malapit na ang second coming, kasi punong-puno po ito ng signs o senyales, mas malapit na po ang rapture. Pag malapit ng second coming, mas malapit ng rapture. Kasi mauuna ng 7 years, no?
ang rapture before the second coming of the Lord Jesus Christ. Yun lang po. Kaya ang rapture imminent, wala tayong hint, wala tayong clue. Malay mo, mamaya na. Hindi po ba? Kakauwi pa lang ni Ginang Johnny Lam sa langit. Tapos maya-maya pala mararapture na tayo. Di magkakasama-sama rin po tayo. Hindi mo alam, nasa kamay lahat ng Panginoon yan. Importante, church age pa rin tayo. We can still share the good news. Marami pang madadalang kaluluwa sa Panginoong Jesus. At tayo mga magkakapatid sa Panginoon na magkakaisa tayo na ibahagi ang salita ng Diyos. Ibigay mo ng libre, no? Walang bayad. Ibig sabihin, free gift. Si Jesus ang free gift. In the beginning was the Word. And the Word was with God and the Word was God. No? And about dito po sa mangyayari, okay? Pero pag-usapan po natin itong isang figura na lilitaw pagkatapos po ng rapture. Ito po ay ang the Antichrist. Okay? Marami na po sa inyo madalas yung naririnig, the Antichrist, the lawless one. Well, ito po ang pinaka-main figure ng tribulation. On the negative side, syempre ha. Syempre on the positive side, ang main figure ng tribulation pa rin, the author of it, the Lord Jesus Christ pa rin. Pero yung negative side niyan, yung pinaka-main figure, the Antichrist. Susunod lang yung false prophet. Amen? Kasi, embodily, ito po yung pagkakatawang tao ni Satanas. Oh, nandoon po siya. Kasi ang pangarap ni Satan, ever since the world began, parang awitin lang gusto niyang masamba siya. Okay? Gusto niyang ma-worship siya. Kaya lahat ginagawa ni Satanas Noong pa man, makikita niyo sa Old Testament times, ginagawa niya ang lahat para malinlang ang mga tao. Para sumamba sa kanyang mga tao. Nung si Moises nagtagal po sa ilang, nainip ang mga tao. Gumawa ng Diyos-Diyosan. At sinabi nila, ito ang nagpalaya sa amin sa Ehipto. Sabi ng Panginoon kay Moises, Moises, bumaba ka na. Yung mga taong iniahon mo sa Ehipto, yun nagwawala na sa baba. Kagalit ni Moises, sa sobrang galit ni Moises, inihampas niya yung mga tablets na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kung saan nakasulat yung the Ten Commandments. Alam niyo yung tablet na ayon sa pag-aaral, yung palabas na the Ten Commandments, may exaggeration doon Kasi doon ang hawak ni Moises ang lalaking tabla, ang lalaking bato na dalawang ganon, di po ba? Alam niyo po ba, originally yung Ten Commandments na yun, maliliit lang pong tableta yun, parang maliit lang po talaga. Kakasya po sa iyong palad yon. Dalawang ganon ang hawak niya. Sobrang galit niya, ibinato lang niya yun ng isang kamay siguro, yung dalawang yon. Pero nung ibinato niya yun, nabuksan ang lupa at maraming kinain doon. 3,000 ang namatay. Tandaan nyo, under the law, 3,000 agad ang namatay nung binigay ang law. Pero, nung panahon naman po, nung panahon ni Jesus Christ, umakyat siya sa langit, di po ba? Nung ipangaral ang ebanghelyo, 3,000 agad ang naligtas. Oo, yun po talaga. May pattern po lahat, no? Kaya, si Satanas po, makikita po natin na talagang gumagawa siya ng paraan para siya masamba. Pero tingnan nyo, nauudlot siya lagi. Kaya itong pagkakataon niyang ito, kasi alam niyo po ba yung restrainer na aalisin? Maraming nagsasabi, si Michael daw, maraming nagsasabi yung church daw, ay hindi po pwedeng maging church yan, hindi po pwedeng maging si Michael yan. Hindi pwedeng si Michael yan kasi si Michael nakadepende pa rin sa Diyos. At lalong hindi po pwedeng church yan kasi ang church consists of people na hindi naman po perfecto. Okay? Kaya ang pinakatamang interpretation kung sino ang restrainer ay ang Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit po ay third person of the Trinity, siya po ay Diyos, hindi siya nakadepende. Hindi lang siya dumidepende, siya mismo ang dinidependahan. Okay? Kaya ang Holy Spirit po, yan ang restrainer. At pag naalis na po ang restrainer na yan, tuloy-tuloy na po ang flow ng prophecy. Tuloy-tuloy na po ang mga pangyayari. Ngayon, tumahimik dahil hindi pa ito ang oras. May chance pa para ibahayag ng gospel, para ipahayag ng ebanghelyo, para maligtas pa ang maraming tao. Nasa iyan kung pagagamit ka. Pero kung sa'yo kaibigan, paggamit na ako. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, mag-subscribe ka na. Click mo ang subscribe button. Share this video. Share Jesus. Share His grace. Share His love. Tandaan po natin, pag na-unfold na po
yung rapture, at pag nangyari na po yan, sunod-sunod na po. At ngayon, nandito pa po tayo. Let's be thankful and share the good news about the Lord Jesus Christ, especially His grace, His free gift of salvation. Thank you.